Good morning guys. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang maulan na umaga ng Sabado. Happy weekend everyone. Magluluto na naman po tayo. Welcome po sa aking maliit na kusina. Ngayon, ang lulutuin po natin sa araw na to, adobong manok sa gata. Isang buong manok, 1.030 kg, bawang, sibuyas, konting luya, sili, laurel, paminta, at gata. Umpisa na po natin. Lagyan na po natin ng konting mantika. Ayan. Lagay na po natin ang ating bawang. Yung iba, pag nagigisa, inuuna nila yung sibuyas. Kasi, nasusunog daw ang bawang kapag inuna. Depende po yan sa pagigisa. Kasi nakasanayan ko, simula pagkabata ko, bawang ko talaga ang inuunang igisa. Bago ang sibuyas. Iba po kasi ang aroma ng bawang inuuna sa pag-isa kaysa sa sibuyas. Mas mabango po siya. Luya. Luya po. Optional lang. Kahit wala namang luya, okay lang. Pero, para makabawas din ng langsa, ng ating karne, nalagay ako ng konti. Tatlong peraso ng siling pula. Ang slice ko. Lagyan na po natin yung ating manok. Chicken cube, dahon ng laurel, at paminta. Isang kutsa lang po natin ito hanggang sa mag-brown at maprito ng huksaw ang ating kanin. Pagayon, hindi po siya magtutubig kapag nalagyan natin ng tomat. Isa lang po natin siya. Takpan. Okay, after 1 minute. Haluin po natin. Ayan. Ito po ang isa sa sikreto ko sa pagluluto ng kahit anong klaseng dish ng manok. Pero sa pagpiprito, siyempre,
para po hindi siya malangsa. Ang gagamitin ko palang gata, guys, is Coco Mama fresh gata. Kasi, yun nga, tulad na sinabi ko, malayo po dito ang palengke. Kaya, instant gata na lang pinagamitin ko. Okay rin naman siya eh. Malapot din naman po siya. Isang piraso. Okay, simmer na muna po natin ulit ito hanggang sa matuyo at mag-brown ang karne. Balikan po natin. Okay, check na po natin ang ating sinasangkot siyang manok. Ayan, guys. Nagtutubig kasi siya, guys, diba? Pag ang manok ay ginisa mo, nagtutubig talaga siya. May sarili yata ng tubig itong manok. Ang gusto kasi talaga nating mangyari is bago ako maglagay ng toyo at ng suka, ay tuyo na siya. So, patutuyuin pa natin ito ng konti. Ang bango. Maaga na naman ako nagluto ng lunch namin. Kaya hindi pa po ako nag-aalisan. Pero kape lang po ang iniinom ko sa umaga. Okay na. Kape tayo, guys. Check natin ulit. Yun. Supposedly, guys, pang tinola ko sana tong manok na to ngayon. Kasi nga, yun talaga yung luto ko sana dito ngayong araw is tinola. Pero naisip ko kasi dahil nga umuulan-ulan, medyo malamig yung panahon, naisipan kong mag-adobo sa gata. Isa pa, wala rin pala akong gulay, kaya yun, change menu. Okay. Pwede na to. Maglagay na tayo ng toyo. Ang hirap lang nagbi-video tapos kulang pa sa gadget, kaya for quite some time nabibitawan ko yung aking mga ginagawa para lang mahawakan at maitutok ng husto yung aking binibideo. Ayan. Toyo. Suka. Siguro konti lang. Ayan. Bigyan natin ng konti. Bahala ka na. Tansya meter lang yung ginagamit ko sa pagluluto. Hindi na ako nagsusukat-sukat kasi sa tagal ng simula ng 9 years old ako, natuto na ako magluto, kaya medyo gamay ko na yung pagtatansya ng mga rekado na gagamitin pati sa pagtitimpla sa pagluluto. Wag muna nating haluin, guys, yung ating karne kasi naglagay tayo ng supa para po maluto muna. Okay? Sugar, balance. Ang balance. Sa bagay, yung adobo kasi talaga nilalagay naman ng sugar yan para yung iba kasi, lalo yung mga bata, mas gusto naman na miss. Kaya ako talaga naglalagay ako ng asukal sa adobo. Pero ngayon, nilesen ko yung naglalagay ng sugar kasi may gata.
medyo manamis-namis na rin naman yung gata kapag nilagay niyo. Lagyan natin ng konting water. Init na yung gagamitin ko para konting water lang. Or mga half a cup of water. Ayan. Takpan po natin ulit. Simmer natin at least 3 minutes. 3 to 5 minutes. Tignan na natin. Hanggang hapunan na namin ulam na naman ito, guys. Lunch and dinner. Less effort, less gastos, less gasol, lahat less. Kailangan sa ating mga nanay, lalo na walang trabaho, kailangan alam natin lahat ang tips sa pagtitipid. Pa natin ulit after 2 minutes. Balikan natin. Okay, after 2 minutes, tingnan na po natin ulit. Wow. Okay. At this point, pwede na po natin ilagay ang ating gata para mas maano siya. Ayan. Medyo hinaan lang po natin muna yung apoy habang nilalagay natin ang ating gata. Creamy. O, diba guys? Ang ganda niyang tignan. Creamy siya. Talagang swak na swak pa sa ating panahon ngayon. Medyo may anghang ng konti dahil sa siling, 3 pirasong siling nilagay ko. Okay. Takpan po natin ulit para maluto ang gata. Simmer natin ng another 3 minutes and then okay na siya. Okay, 3 minutes is done. Tingnan natin. Wow! Nagugutom na ako. Amoy pa lang, ulam na. Okay, tikman natin ito. Tikman na natin, guys. Ang sarap niya, guys. Ang perfect niya. Ako lang yung hindi perfect. Char. Okay. Yung asin niya, yung tamis, yung linamnam, at yung creaminess niya, nagsama-sama in one. So, okay na to, guys. Patayin na natin yung apoy. Okay. And this is my adobong manok sa gata recipe. Happy tummy na naman tayo.
Thank you for watching, guys. Bye. See you on my next cooking time. Bye, guys.